Sino po nakapagpasa ng testimony last week? Last week po, mga nakapagpasa. Sino po ang nakapag-share ng testimony niya this week? Meron po ba nakapag-share? Wow, praise the Lord. Amen. Kumusta naman? Kumusta naman, Shermay? Konting kwento lang. So, everyone will be excited at lalong may encourage na ibahagi ang testimony niya. Good morning po sa lahat. So, nung simula po nung sinabi po na assignment po yung pag-share po ng testimony, parang naging burden ko na po na i-share po yung kung paano po ako nakakilala kay Kristo. So, yung ginawa ko po kasi ngayon, ibang testimony po kasi siya kasi yung mga dati kong sinasabi kung paano ko nakakilala kay Kristo meron akong hindi sinasabi kasi natatakot po ako na baka ma-judge ako or baka iba yung tingin nila sa akin. Pero sinabi sa akin ni Lord na, anak, sa testimony mong yan, merong makakalaya. So, sinabi ko po na yun nga kung paano ko nakakilala kay Kristo, tapos na dati po akong na-addict sa pornography. Tapos galit ako sa tatay ko. Yun po, sinabi ko po lahat ng yun. Nung simula po nung Monday sa kapatid ko, na hindi ko, tinatago ko po talaga yon. Pero sabi po, baka kailangan marinig eh. Tapos, sa Campus Harvest po, sumama po kami nung kasama ko po si V na yon. Tapos, nag-share po kami doon ng gospel. Tapos, every person, every student na sinasharean ko doon is, sinasabi ko po yung testimony ko. So, tapos po, natutuwa po ako kasi po, habang sinasabi ko po yun na ganun po nangyari sa akin, nag-iiba po yung tingin, yung mata nila, nag-iiba na parang, nagtatanong sila, ba't yung sa akin to sinasabi? Bakit ang tapang mong sinasabi mo sa akin? Tapos, maya-maya po, kakashare ko lang po dun sa isang bata. Tapos, paglabas po namin ng room niya, nakasalubong ko po ulit siya. Tapos sabi niya, ate, nag-text ako sa'yo, gumanon siya sa akin. As in, sabi ko, wow, kasi kakalabas ko lang po, tapos, akala ko baka mga mamayang gabi pa, tapos biglang agad-agad po siyang nag-text sa akin, tapos parang sinasabi niya sa akin na, kamusta ka na ate? Parang ako pa yung inaano niya na, ewan ko kung anong ginawa ng Lord sa kanya, tapos yun, nagtuloy-tuloy na po yung conversation namin. Tapos, natuwa po ako kasi po nung may sinabihan po ako ng testimony ko rin na disciple ko, na bago pa lang po kasi ako nagde-disciple, nung una ayaw niya po mag-open. Tapos nung ako po yung nag-open na ganito, na gano'n niya, na may family problem ako. Tapos yung pinagdadaanan ko po nung mga nakaraang buwan nagkaroon na medyo nasira po yung pamilya namin dahil po sa isang kasalanan nga po ng magulang. So, nagulat siya, ate, ganyan din po yung pinagdadaanan ko. Tapos bigla siya nag-open sa akin, sabi niya, next time na lang po. Tapos nung nagsabi po ako na ganito kasi, ako kasi galit ako sa tatay ko dati. Tapos inulit na naman niya ngayon. Tapos dati ako na-addict sa ganon, sa pornography. Tapos biglang, ate, may sabihin pala ako sa'yo. Tapos yun, bigla, tuloy-tuloy na po na sinabi niya, may problema daw siya sa pamilya nila. Tapos ganito, ganyan, yung father niya rin daw, tsaka yung mama niya talagang magkahiwalay, may gap sila ng tatay niya. Tapos malungkot siya kasi malayo siya. Galing po kasi siyang probinsya. So mag-isa lang siya nagbo-board, lungkot na lungkot daw po. Sabi ko, nandito lang ako. Tapos nagulat po ako kasi po, ilang linggo ko na po siyang sinasabihan na mag-devotion. Nung time na po yun na sinirang ko po siya, inulit ko po yung devotion niya, tumawag po siya kagabi sa akin. Tapos tinatanong niya, Nay na po kasi yung tawag niya sa paano ulit yung ganon? Parang sabi ko, pwede naman na next time na lang pagka inulit niya ulit sa akin. Pero hindi, tumawag talaga siya. Tapos inalam talaga niya kung paano mag-devotion. So, doon ko nalaman na ang laking factor ng testimony sa buhay ng isang tao. Kasi talagang doon nagiging mas open, nakaka-relate yung tao na hindi lang pala ako nag-iisa, na pwede pala akong magsabi sa iba na mapagkakatiwalaan ko kasi pares kami ng nararamdaman. Hindi ako matatakot na baka ma-judge ako kasi may makakaintindi sa akin. So, yun po, ang na-apply ko po rin sa buhay ko na every day of my life, hanggat may nasharean ako, gusto ko pong sabihin yung testimony ko kung paano ko binago ni Lord. Yun lang po. To God be all the glory po. Wow. And this is my encounter.
Grabe, no? So, nakaka-encourage po na malaman na ang tao pala ay naghahanap talaga ng yung taong iintindi sa kanya at makaka-relate sa buhay niya, no? So, we will not be ashamed to share our testimony. Tama po ba? Tayo ba'y na-encourage? Grabe, no? At alam ko marami pa po. So, nakakatuwa lang pong malaman na lahat ng mga pinagdaanan natin, mapangit, maganda, is ginamit lang ng Panginoon para talaga makilala natin siya. And He has a wonderful story talaga sa bawat isa. So, hindi mo talaga i-compare din eh. Kasi bawat kwento ng buhay na binago ng Panginoon is worth telling. Tama ba? Amen. So, hindi ka man nakulong or what, hindi naman sobrang lalim ng iyong pinaghugutan sa'yo ng Lord, pero laging may taong makaka-relate sa kwento ng buhay mo. Tama ba? So, we will be all the more excited na ikwento ang buhay natin sa iba. For all you know, baka yun yung hinihintay ng tao na yun. Gusto ko rin maging ganun. Kung ang buhay ko ganyan, kagaya niya, tapos binago ng Panginoon, gusto ko rin ng ganyang klaseng buhay. Amen? Let's pray. Let's pray. Lord, thank you so much po sa umagang ito. Thank you, Lord, for what you will teach us. Lord, we continue to ask that you would fill us, that you would change us, na hindi lang po talaga kami uupo sa isang klase at matututo lang, sa isip lang. Lord, tulungan niyo po kaming malakaran to, maging buhay namin to. Lord, even as you teach us, Lord, talaga kausapin niyo po kami, baguhin niyo po kami. Lord, show us mga bagay or mga issues even sa buhay namin na kailangan po namin ipabago for the sake ng mga aabutin namin, Panginoon. Lord, we want to be where you are. Gusto namin magbahagi talaga ng pagmamahal na nanggagaling po sa inyo. We want to overflow with your love. Panginoon, salamat po because we know that as we fulfill your purpose for us, yun yung pinakamasarap. Yun yung pinakamasaya. Yun yung pinaka-fulfilled. At gusto namin yung Panginoon maranasan sa aming buhay. That's why we are here. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Congratulate yourself. We are in lesson 4. Lesson 4, woo! Our topic for today is, we were gentle among you. Okay? Mamaya ma-experience, ma-appreciate natin, sarap ng may nag-aalaga. Amen po ba? At ang sarap din pala ng may inaalagaan. Amen po ba? So, may hirap, may sakit, pero may saya. May fulfillment. Okay? Sige po, tignan po natin yung verse po sa unahan. 1 Thessalonians chapter 2, verses 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Go. We were not looking for praise from men, not from you or anyone else. As apostles of Christ, we could have been a burden to you. But we were gentle among you, like a mother caring for her little children. We loved you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well, because you had become so dear to us. So makikita niyo po dito, gantong-ganto po talaga ang discipleship. Kagaya po nung nabanggit last week, discipleship is parenting. At sabi po dito ni Pablo sa mga believers sa Thessalonica, pwedeng naging burden kami sa inyo, pero hindi naging gentle kami sa inyo. Parang isang nanay na nagkikare sa kanyang anak. Di ba ganun po ang discipleship? Lalo na pag bagong panganak, yung baby or newborn believer, mamaya pag-usapan natin yan, no? Dadaanan natin yung mga bagay na yan. Sabi dito, hindi lang the gospel, hindi lang ang mabuting balita ang binahagi namin sa inyo, sabi ni Pablo, kung hindi ang ang buhay namin. So, merong ewan ko sa ko po nabasa, no? You might be the Jesus or the Bible other people will read. Your life may be the gospel that people will see. Yung buhay mo makikita ay totoo. Totoong may Diyos na nagbabago ng buhay. Okay? Hindi religion, but relationship. Okay? Sabi dito sa unang paragraph, ang dakilang tagubilin or the Great Commission sa mga tagasunod ni Kristo ay hindi nagtatapos sa paghayag lang ng mabuting balita. Kung hindi ang pag-akay sa mga tumugon dito, hanggang sa sila rin ay maging taga-akay na rin. Grabe, eye-opener to. The Great Commission doesn't end with just sharing the gospel. Okay, bye-bye. Nakuha ko number niya. May pangalan na ako mailalagay. No. Simula pa lang yun.
Okay? The Great Commission, kasama dyan ng nakakilala siya sa Panginoon, aalagaan ko siya, Lord. Ko-consolidate ko siya, fa-follow up ko siya. And Lord, target ko, goal ko, siya rin po later on, mananalangin siya para makakilala pamilya niya. Okay, siya rin po later on may aalagaan. Magiging leader po siya, Lord. So, kagaya na nakalagay sa Matthew 28:18-20, the Great Commission, no? So, go and make disciples doesn't mean go and share the gospel lang. Go and make disciples. Meaning, we will take them by the hand. As in talaga, dadaanan natin yung proseso. Tutulungan natin silang mag-grow. Kagaya nung tayo, ay tinutulungan din mag-grow ng ating discipler. Tama po ba? So, pasa-pasa lang talaga ng buhay ito. Amen? So, sabi dito sa sumunod na paragraph, ang paraan mo ng pag-abot, take note of this, ang paraan mo ng pag-abot sa mga hindi pa tagasunod ay makakaapekto ng iyong pag-akay sa kanila. Okay, the way kung paano mo inabot yung tao na yan, makakaapekto pala kung paano mo siya aakayin all the way para mag-grow. So, importante palang pinagbubuntis talaga in prayer. So, we realize na kahit po hayo, hindi natin kilala yung mga taong pupuntahan. Tama po ba? Di ba? Ginagawa natin yun. We really pray, Lord, di namin sila kilala. Pero Lord, kilala mo sila. Dalhin mo kami sa mga taong hinanda mo talaga. We don't know them, pero Panginoon, nawa ma-love namin sila, makarelate kami sa kanila. Lord, talaga maibahagi talaga namin yung mensahe mo talaga para sa kanila. So we are praying for them, kahit kilala namin sila or hindi pa, no? Even sa paghayo. Ano pa? Namumuhunan kang matindi. Tama ba? Binubuhos mo na lahat eh. Pati huling sentimo. Yes. Kasi you're converting yung money mo, kino-convert mo, ito pang consolidate, ito pang lilibre ko to mamaya sa Starbucks. Para sa may mga pera. Lilibre ko to fishball. Malaking bagay yun, di ba? Cornic. Di ba? Soft drinks, wag na lang. Tubig na lang. Kape, di ba? Willing kang ibigay, hindi lang time mo, kundi resources mo. Bakit? Kasi alam mo may patutunguhan to. Alam mo na dahil nandun ka, katabi niya, you cared for them enough na okay lang sa'yo na gumastos. Bakit? Kasi alam mo, pag nawin kong taong ito, alam ko, mababago buhay nito, excited akong makita, gusto ko itong tulungan. Okay? So, nag-i-invest ka, hindi lang pagmamahal, time, effort, even pati resources ginagawa mo. Because you know, worth it ito. Tama ba? Worth it ito. No? And, saka mo siya iimbitahan. So, worth it ang pananalangin. Niluluhod mo siya sa prayer works, niluluhod mo siya pag devotion mo, iniiyak mo siya sa Lord. Worth it ang pag-i-invest, kahit gaano pa yung katagal. Tama po ba? Sino po dito nakaranas na taon? Meron taon pinanalangin, no? Pamilya. Meron dyan, ilang araw lang, ilang weeks lang, ilang months. Pero lahat yun ay bunga ng panalangin. Lahat yun ay bunga ng panalangin. And may mga pinag-investan kang iba-iba ang tagal nila, no? May mabilis, may matagal. So, ang gusto natin, Lord, pag hinug na talaga siya, I did my part faithfully. Nagtanim ako na nagtanim. Alam ko, hindi in vain yung pagtatanim sa Kanya. Tama ba? Hindi yun sayang. Okay? Sabi po doon sa sumunod na paragraph, tulad ng bagong silang na sanggol, lahat tayo dumaan dyan. Tama ba? Hindi putok sa buhon. Lahat ay dumaan dyan sa level na yan, no? Pinanganak tayo bilang babies muna, no? Sa araw na magpasyang manalig ang isang tao, the moment he accepted Jesus as his Lord and Savior, nag-umpisa na ang bagong buhay niya. So, ang newborn believer, maihahalin tulad natin sa isang newborn baby. Tama ba? So, sabi nila, critical ang 24 hours para po sa mga nanay. Tama po ba? Critical yung 24 hours sa baby. Critical yung first week doon sa baby. Di ba, newborn screening pa nga, gustong malaman kung meron ba itong karamdaman, baka may iniinda, may sakit, no? Chine-check talaga. Kaya, parang isang newborn believer, napakahalaga ang pagkalinga at pag-alaga sa kanya sa mga panahong ito. Wala tayong nakita, or tayo, no? Hindi natin naranasan na iniwan na lang tayo basta sa tabi. Bahala ka na, magtimpla ka na ng gatas mo. Malaki ka na. Nilagay kita ng 9 months sa tiyan ko, tapos niluwal kita, tapos ako pa magtitimpla ng gatas mo, kalabisan na yan. Hindi ganun ang ating mga magulang, tama? Inalagaan tayo all the way. All the way. So ganun din, kung tayo ay nag-share sa kanila, pinag-pray natin, tapos tumanggap sa Panginoon. Ngayong pinanganak na muli,
yung taong yon, iiwanan ba natin? Di ba ayaw natin mag-commit ng spiritual abortion. So, gusto nating alagaan sila, no? Dapat makausap, take note po ito, dapat makausap o mapadala ng text message, worth it ang piso. Man lang ang umaakay, so tayo yon pag tayo yung nag-share, sa bagong nanalig sa mga panahong iyon. Within 24 hours, maigi po talagang ma-text natin sila, ma-congratulate natin, or matawagan. Okay? Congratulations, grabe, sobrang, alam mo yung ini-excite mo siya. So, napakahalaga po pala noon na tinetext natin sila. Kaya po kinukuha natin yung number. Hindi para ipagkalat. Kukuha natin number kasi, grabe, Lord, ang goal ko dito, gusto ko siyang alagaan talaga. Kung kalooban nyo talaga, alagaan ko siya. No? Tapos tayo naman, excited na excited pag nag-text back, kilig na kilig eh. Lord, thank you. Kasi nag-text back, no? Grabe, nag-respond. Pero tayo gagawin muna natin yung first part natin. Lord, I will text. No? Pwede po tayong magtanong sa mga disciples natin, ano po ba yung format nyo? Ano naman? So, iba-ibang naman yan, no? Ang mahalaga na text back, na text natin sila, tapos na-excite talaga natin dun sa desisyon na ginawa nila. O hanggang maaari, pwede rin nating sabihin, alam mo, gusto ko tang tulungan eh. Gusto ko tang tulungan na lalong mag-grow sa relasyon mo sa Lord. Di ba, nagko-close ka na ng deal. So, gusto mo mag-close ng deal for follow-up, for consolidation. Maigi rin po, if possible, madalaw mo siya within the week. Dahil critical po yung unang araw at unang week niya, parang baby, no? Maraming pwedeng gawin ng kaaway, tama ba? Talaga ba? Save ka ba? Ba't nagkasala ka? So, maraming pwedeng iba to ang kaaway sa kanya. Hindi na niya maaagaw tama? Hindi na niya maaagaw. So, maraming pwedeng gawin naman, no? Gawing miserable or tadtarin ng lies. So, gusto natin talaga maakay talaga ang taong ito. Kailangan din bigyan ng love, attention, and nurture ang bagong mananampalataya hanggang sa maging tapat na tagasunod na ito. Okay, what do we call that? Consolidation or follow-up. Nung nakakatuwa po kasi kahit bata, naunawaan to nung fina-follow up ko nun si Lourdes, katabi namin si Kyle. Si Kyle. Tapos yung pinag-uusapan namin yung about yung sa cell. Sabi ko, ano yung consolidation? Taas siya ng kamay Love, care. Grabe tong batang to, naiintindihan agad The love and the care na ibinibigay ng ating spiritual parents sa atin. Okay? So kung paano tayo minahal, syempre hindi naman perfect, di ba? Nagkakamali din. Pero kung paano tayo minahal, gusto rin natin maibahagi din yun. Maipasa din yun. Ang sarap kaya ng inaalagaan. Tama po ba? Ang sarap ng inaalagaan. Meron pa tayong discipler na nandirito ngayon. Sobrang tutok talaga. Sobrang encouragement. Dapat patuloy na ipanalangin. Tama ba? Hindi natatapos ang panalangin natin dun sa tao na yon before siya makakilala. Pag nakakilala, iba naman ang ipapanalangin mo sa kanya. Tama ba? Lord, mag-commit siya sana. Lord, sana hindi po matapos sa nag-share ako sa kanya, nakakilala siya, tapos wala na. Ang prayer ko, Lord, magpapatuloy siya. Ang prayer ko, Lord, magiging committed disciple siya. Okay? So patuloy na mamahalin, paglilingkuran, at tuturuan ang baby Christian weekly. So that is our goal. Di ba sa consolidation, weekly po ang ating target. Okay? Hindi man po, again, iba-iba po ang ating pag-consolidate or pag-follow up. Tama? Hindi siya minsan natatapos sa 5 or 6 lang na meetings. Totoo po, minsan po, gusto mo talaga kasing siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Okay lang na magtagal doon. Ang pinaka-importante, masigurado mo talaga na siya ay ligtas. Tama po ba? Kasi we cannot move on doon sa mga susunod. Tuturo natin devotion and prayer. Tapos hindi naman pala siya ligtas. So mahirap yon. Magiging ritual lang yon. So gusto natin siguraduhin talaga na siya ay ligtas. Okay? Paano pag hindi pa pala? Paano pag hindi pa pala? Anong gagawin natin? Pag-pray ulit, gospel ulit. Gospel ulit, tanim-tanim ulit. No? So, hindi pa tapos ang Lord. Okay? So, wag lang susuko. Gamit po ang isang tool. Sino po dito yung may sariling kopya na niya ng Life Start? Life Start or What's Next? Yan, maigi po meron tayong sarili nating kopya. Mabubuksan sa kanya ang masayang pamumuhay. Tama ba? Ang buhay Kristiyano ay pamumuhay. Ang buhay Kristiyano ay buhay, no? Ng isang tagasunod.
So, ang tinuturo natin dito is not rituals, okay? Not rules, but this is the Christian life. Tuturuan natin sila na siya mismo maging tiyak na ligtas siya. Alam mo yon, di ba pag sigurado siya kung saan siya pupunta, sigurado siya ligtas siya, kaya niyang ikwento yun sa iba. Tama ba? Ano pa? Tuturuan natin silang kumain on their own ng salita ng Diyos. Devotion. Ay, nako, sobrang sineselebrate talaga po namin kapag yung tao nakatawid from, di ba, nasigurado mo na yung salvation niya, tapos naturuan mo mag-devotion, tapos nagiging buhay na niya, di ba? Yung iba rin nagtatagal din dito, okay lang. Ang importante maging buhay niya to. Matuto siya talagang kumain. Ay it's worth celebrating pag ang inaalagaan mo ay natutunan na. Naging bahagi na ng buhay. Of course, hindi perfectly. Tama ba? Meron ba dito nagturo ng devotion na sobrang araw-araw na nagdi-devotion talaga perfectly? Hindi, di ba? So gusto nating alalayan. Isang kuya, isang araw lang po. Praise the Lord. From 0 to 1. It's worth celebrating. 2 lang po. Praise the Lord. Kasi dati wala. So gusto natin silang patuloy na encourage. Okay lang. No? Ayaw natin maging malupit. Hindi pwede, kailangan 7. So gusto natin alalayan lang talaga all the way, no? Di-devotion tayo ng sabay para makita niya, no? Ganito ang mag-devotion, no? So, gusto mo talagang palaging i-check pagdating sa bagay na yan. Ano, kumusta? Ano natutunan mo? Sino to? I-check mo yung devotion, di ba? So tayo, freely, nabibigay ba natin ang devotion natin, disciples? Sa ating disciplers, kasama yan sa ating activities, learning activities. Sino po dito nagpapasa ng devotion notebook niya? I'm serious. Sino po dito? Guys, it's a form of submission talaga, no? Kasi kami, binibigay din talaga namin ang aming devotion notebook. So, it's not for anything para i-check. So, gusto lang talagang siguraduhin ng ating disciplers na kumakain tayo. Kasi para sa atin yon. Amen ba? Tayo talaga mawawalan pag di tayo nag-devotion. So, ayaw natin magpasa ng hindi natin ginagawa. So, hindi man perfect. Paano yan, ate? 6 na beses lang. Tapos tuturuan ko, disciple ko. Di ba may grace naman? So, pwede naman, imbis na, why not, hindi ko na lang ipapasa kasi hindi ko pa buhay. Why not, gawin ko tong buhay para mapasa ko na ngayon na? Kasi sayang yung panahon. Pwede ba ganun ang encouragement natin, mga kapatid? Okay? Gusto ko gawin ko na tong buhay, Lord, tulungan mo ko para mapasa ko na. Instead na, ayoko muna. Ang tagal na, no? So, kawawa din yung baby. Ang tagal na. No? So, gusto natin, Lord, yung habang tayo nag-aalaga, inaangat din tayo ni Lord. Amen po ba? Inaangat niya tayo. So, tutulungan din natin sila na manalangin. The goal of prayer also is, dun sa part na yon ng prayer is makapag-prayer works din sila. So, gusto natin maranasan din nila na bukod sa individual prayer, sila rin po ay maranasan nila yung corporate prayer. Na maging present din sila, maranasan nila na kung paano manalangin na united tayo, iisa tayo. Kasi prayer works. Okay? So, present din tayo doon. Nakikita din nila tayo. So, naaakay din natin sila by the hand. Ano pa? Makipag-fellowship. Meron pong tagline. Sabi, nothing beats the cell. Ano ibig sabihin nun? Pag nag-yes ka sa isang bagay, nag-no ka sa iba. Sabi ni Rick Warren, Pastor Rick Warren, fellowship involves an investment of time. Mahalaga ang isang oras mo, tama? Pero kung mahalaga sa'yo ang cell group, you feel belong, imperfect ang mga taong kasama mo, pero pagdating doon, you can just be yourself. Di ba tama ba? Sa congregation kasi, bagamat importante rin po itong services, we cannot share our lives talaga isa-isa. No? Hindi tayo matatapos sa 2 oras. No? So gusto natin sa maliitang grupo, nandoon yung mas malalim. Tama ba? Mas malalim na interaction, mas malalim na accountability. Ito po ang pinagagawa ni Lord. Ito yung natutunan ko kanina. Ito yung, feeling ko ito talaga yung pinagagawa niya. Pwede niyo ba ako ipag-pray? Ganun di ba? Labasan ng bituka. So parang labasan talaga kung ano tayo. Kasi we will pray for each other. So ano yung goal natin sa cell? To experience God. Naalala niyo pa yon? To experience God together. To experience God together. Ano pa? Build up one another. And to reach out to others.
May dila pa yon. So yun yung goal natin sa cell group at yun ang gusto nating ipasa. Yun yung gusto natin maging buhay. Alam nyo ba, na presensya mo palang encouragement na? Di ba? Oo. Totoo yun. So gusto natin, Lord, I will be there because someone needs my encouragement. Posible ba yun na discouraged ka, pero encouragement ka sa iba? Posible yun. Posible yun na, have you experienced sa cell group? Discouraged ka, hindi ka sana pupunta, pero sabi na Lord, pumunta ka. Kahit hindi mo feel, pumunta ka. At pagkatapos nung sinabi mo, Lord, thank you. Bakit? Kasi kinausap ka talaga ng Lord. Buti na lang pumunta ka. Okay? So fellowship requires an investment of time. It's important to you, kaya ikaw pumupunta. Okay? Gusto natin maging buhay din nila yun. Okay, ano pa? Ito nga po pala, isa pa. Disciplers, cell leaders, or upcoming leaders. Sa cell group, ikaw ang pinaka-excited. Pati yun, hinihingi din sa Lord. Hindi ko feel, masakit ang ulo ko. Lord, ang dami kong problema sa bahay. Pero andito ako, I will show up, I will wait for them. Pati yung excitement, hinihingi sa Lord. Lord, bigyan niyo ako ng excitement. Kasi alam ko, Panginoon, may gagawin ka. As I obey you, magmi-meet kami ng cell. Alam ko, ikaw din po bahala sa problema ko na iniwan ko sa pamilya ko. Mga ganong bagay, no? Ikaw ang pinaka-excited sa cell. Okay? Kaya ikaw ang pinaka-maaga. Excellence. Okay? Gusto natin practicein yan. Ano pa? Yung last part sa ating consolidation, maghayag ng mabuting balita at maghangad ng mas malalim pang pakikisama sa Diyos. Pero alam niyo po ba, pwede rin pala na pag nakatiyak na yung baby Christian, nakatiyak na siya na save siya, pwede na rin palang apuyan. Sabihin, pwede mong ipag-pray na yung iba, pwede mo na ikwento sa iba. Kung nakakasiguro ka talaga, kwento mo na yan sa mahal mo sa buhay. Pwede nang apuyan sila, no? Para makapag-share na sa iba. Kahit di na natin hintayin yung last part. Confirmation na lang talaga. Okay? Pwede po pala. So, dun sa last part, dun sa paghahayag, tinuturuan natin silang maggawa rin ng testimony. Tama ba? So, tayo gumawa rin ng testimony before. So, ang dami nating version ng testimony. May maikse, may encounter version, at may LID version. So, ano't ano pa man, the more na nagkukwento tayo sa iba't ibang tao, nakaka-adjust tayo. Itong bahagi ng buhay ko na to, ito effective dito kasi estudyante to. Ay, ito nanay. Yung kwento ko sa family ko. So, natututo ka na mag-adjust. The more na nagkukwento ka. Tama po ba? The best way para masanay is to actually do it. Okay? Sumunod po. Kailangang akayin ang baby na makibahagi sa proseso. So, meron po tayong proseso. Sa QRGC, we have a process na sinusundan. Ito tutulong po sa atin na mag-grow to become the kind of leader God wants us to be. Okay? So, kaya tayo lahat nandito sa LID, gusto po nating matuto magpa-equip. Gusto natin maging buhay ito. Ang unang bahagi nito ay tinatawag nating PEP. PEP. So, ano yung meaning ng PEP? Pre-encounter, encounter, and post-encounter. Kaya ka nandito ngayon dahil nadaanan mo na ang tatlong ito. Congratulations! Woo! Tapos, yung baby, gusto rin natin, Lord, di ba, kung may checklist ka, Lord, nandito na po kami, devotion na po kami, pero Lord, target ko makakapag-encounter din siya by April. Alam nyo, yung mga nasharean nyo po, yung mga magiging disciple po ninyo during this course na LID, baka makapag-encounter pa by April. Hindi natin po alam. Kaya tayo pinapanalangin natin, Lord, ito na po yun. Ito na po yun habang gumagawa po ako ng assignments, yes. Pero po yung buhay talaga, yung sisharan ko po, yung bahaginan ko ng testimony, yung tatanggap po, gusto ko to ma-follow up. Turuan niyo po ako talaga, Panginoon. Di po siya sukuan every week. Sabi po, may kwento po, yung halimbawa, ikaw, yung discipler, tapos yung nakakakilala sa Panginoon. So, magkuklose ka ng deal. Pwede ka ba ng Monday? Ay, hindi ho eh. Kasi busy ho ako. Tuesday. Ay, may lakad ho kami. Wednesday? May pasok ako eh. Thursday? In short, ikaw ang pinaka nag-a-adjust. Ganun po talaga. Pero alam mo na kapag nakuha mo talaga ang disciple na to, yung nawin mo talaga yung puso niya, nag-commit talaga, he or she will stay with you. Talaga. This disciple will be your, the most loyal disciple talaga.
most loyal sa Panginoon. He or she will stick with you through thick and thin. Talaga, kahit anong mangyari. Kaya ikaw, nilalawit mo na ulo mo, sige na, sasacrifice ko na yung oras na to. Of course, hindi mo naman papatayin ang sarili mo, di ba? Pero, you're going the extra mile para lang sa tao na ito. Alam nyo, isang araw sasabihin nila, ate, kuya, or nay, tay, thank you Bakit? Kasi tsinaga mo ko. Nagpapalusot ako dati kasi ayoko talaga, tinatamad ako. Pero salamat kasi hindi ka sumuko sa akin. Sarap marinig nun. So, let's win the world. Grabe, no? So, sumunod po. Dapat maging handa at uhaw ang baby sa prosesong ito na nag-uumpisa sa pakikipagtagpo ng personal at makapangyariang ginawa ng Panginoon. Sa encounter, di ba? Sa ano pa lang, sa consolidation pa lang, inaapoyan na natin sila, ine-excite na natin sila for encounter. So, mamaya may pagkakataon. Mamaya sa Celebrate Encounter, pwede natin imbitahan ng ating yung mga newborn believers natin, na baby Christian natin, mga nashiran. Pwede po, even yung mga disciples, para ma-excite sila. Ano bang meron sa encounter? So pwede, mamaya 3:00, Celebrate Encounter. Imbitahan po natin sila so they will see for themselves. Grabe mga buhay to Talo pa nito, telenovela. Ang tindi, ito real life talaga. At posible palang mabago ng Panginoon. Nay, tay, paano ba yung encounter? Gusto ko yan. Sige, so pag-uusapan yan, ipapanalangin nyo yan. Okay? Ano pa? Ang taga-akay, the last sentence po, ang taga-akay ng isang bagong Kristiyano ang katulong sa paglakbay niya sa proseso ng iglesia sa paglago. So in short po, tayo po na nag-share sa kanila, tayo po na nag-aalaga sa kanila, we will take them by the hand. And we will go through them dun sa proseso. So, lahat tayo dumadaan at lahat tayo idadaan natin sila. Okay? Amen po ba? Yun ang commitment natin. Lord, alam nyo naman, sobrang busy, pero Lord, alam ko you will make a way. Gusto ko po faithfully daanan yung proseso na to. Tatapusin ko po ang LID. Amen. Salamat sa dalawa. Tapusin ko po ang LID. By God's grace, I will finish this. Why? Pag ang disciple ko, papunta na ring LID, kaya kong sabihin, anak, ang sarap mag-aral sa Lord. Anak, hindi lang siya aral dito. Tutulungan talaga tayo ng Lord na i-mold. Huhulmahin talaga tayo ng Lord sa LID. Sarap mag-aral. May baon doon. Bigyan kitang baon. Anak, ang sarap kasi naranasan ko, ikaw din idadaan din kita. Gusto mo tabihan kita, na? Para si Ate Raquel, no? So, praise the Lord because up until now, we're still praying, tama ba? Meron po ba ditong, dun sa 3 pinagpipray niya, meron po ba ditong meron ng nashiran dun sa 3? Sino pong, I want to see kung sino po. Meron po ba dun sa 3 iyong pinapanalangin? Amen. Praise the Lord. Salamat, Panginoon. And we still have ilang weeks pa, mahaba pa. No? So this week, may pagkakataon tayo ulit mag-share, dumalaw, ipanalangin sila at ipanalangin na kasama sila. This week, we still have an opportunity to share our testimony. So, dun sa mga nagpasa po, alam ko ibabalik naman yun, no? Ibabalik lang yung testimony. Habang kinukwento mo, kabisado mo na. No? The more na nasasanay ka, nakakabisado mo na talaga. No? Paano po, Lord, pang sitwasyon pagkatabi ko sa jeep? Mga ganon, iba-iba eh. Paano po pag sa bus? Paano po pag sa labas, sa kalsada? Paano, Lord, may hinihintay siya? 2 minutes lang, di ba? Tuturuan tayo ng Panginoon as we step out in obedience. Okay? May tanong po. May tanong po? So, anong maiintindihan po natin dito? The goal here is, Lord, I want to be faithful sa pag-aalaga. Hindi po kontentong nashiran ko lang siya. Kaya po, babalikan ko po siya. I will try my best. I will call them or follow up or visit them. Lord, ang goal ko po, maging committed disciple siya. Turuan niyo po akong magmahal, Lord, yung love, yung nurture, Lord, yung attention na kailangan niya parang baby. Turuan niyo po ako, Panginoon. Okay? So, our assignment po, bigay lang po tayo ng ating report sa ating discipler. So, I hope and I pray na ito po ay faithfully nagagawa natin, no? Tayo na po mauna. Okay ba yun? Pwede ba gawin natin to excellence? Tayo na po mauna. Hindi na po natin hihintayin na mag-follow up po sa atin ng ating mga discipler. Okay ba yun?
Grabe ate, excellence talaga to. Matutuwa sila. Kasi ang gusto nating, kung meron tayong disciple na gustong maging excellent, magsisimula sa atin. Amen po ba? Amen. So let's try. Tapos ito po yung number 2. Ay, ang ganda nito. Nag-enjoy ako sa pagbabasa nito. Number 2, case study po. Papasa lang po tayo sa isang papel po. Sulat lang natin. Basta readable. Sulat po natin or i-type natin. Ano ang iyong pagkakaintindi sa word na salvation? Ito'y na-discuss po natin last week. Tama po? At ito'y naranasan mo. So, yan. Konting explain lang po, kwento lang po, ano ang iyong naunawaan about salvation. Hindi po kailangan sobrang haba. Okay? Number 3, yan. Pwede po tayo, this week, i-goal natin, pwede tayo mag-weekly goal, Lord. Kung hahayo po kami ng aming mga kasama po ang aking discipler o kaya individually kung nasaan ka, opisina or sa neighborhood, Lord, goal ko po, yung sa 3 pinagpipray ko, target ko po, Lord, makashare ng isa. Try ng try. Sa Lord, pwede ba try ng try? Amen. So, try ng try lang, no? Tanim ng tanim. Magbubunga din yan. Okay? Number 4, ipakita ang devotions. Napakita po ba ang devotion? Reminder? Devotion notebooks po. Ayan, unahin na rin natin ang discipler natin. Hindi tinatanong, pero binibigay mo. Di ba? Yon, no? Excellence. Excellence. Amen. Number 5, yan. Sino po nakabasa ng chapter 2? I know, lahat po nabigyan naman, ano? Lahat nabigyan. Kumusta? Kumusta so far ang master plan of evangelism? Amen. Grabe. Nung una, akala hindi mo talaga ma-judge ang book by its cover. Kahit luma na siya, sobrang malaman. Tama ba? Kulang na lang lahat, underlinean mo di ba? Parang, ito pala yung discipleship, ganito pala si Jesus. Lord, make me a mighty influence. Di ba? So gusto natin, tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. I just want to encourage you. Tayo po magbe-benefit sa ating pagbabasa faithfully dun sa libro na yon. Tapos, akayin din natin yung disciple natin. Anak, ang ganda ng master plan. Gusto mo magbasa ka na agad. Ang ganda kasi nabasa din natin. Tapos, yung Bible reading po, kumusta? Did you enjoy yung pagbabasa nung dyan? Yung iba nga siguro gusto nang i-devotion to Tama ba? Gusto nang i-devotion. Grabe. Gusto mo tumigil Para, teka lang, ang ganda nito. Diba? So, nasa sa'yo yan. Pero gusto natin, ang goal natin, Lord, makabasa kami outside of devotion din. From John to Acts. Yun yung goal natin. Kaya namin ito inilagay. Okay? So, sundan lang po natin faithfully. Tapos ito po, may correction po sa number 7. Our memory verse po is 1 Thessalonians chapter 2, verses 7 to 8. Verses 7 to 8 lang. Oh, hindi nakasama yung 6. Masyado na mahaba. Verses 7 to 8 lang. Kumusta naman ang mga nagme-memorize po ng verses? May natawa. Nakakatulong ba? Nakakatulong. Amen. Hindi mo kasi alam kung saan mo ito huhugutin. Minsan, pag ikaw ay may kausap, or encouragement talaga kapag tayo ay may kabisado. No? Or naipapaliwanag natin yung nilalaman ng verse. Kaya yung mga main points, yung mga main words, yung ating tinatandaan. Kasi gusto mo yung thought ng verse. Not just word for word, pero yung pinaka, ano ba ibig sabihin ng verse na to? Alam mo, sabi sa Bible, ganito, sabi sa 1 Thessalonians, parang parenting talaga yung pag-aalaga Hindi ko lang shinare sa'yo yung gospel, pati buhay nakikita doon. So, I pray na ganun. Nakikita mo na binabago din ako ng Panginoon. Yun yung gusto ko ipasa mo rin sa iba. So, ganun. Gusto nating manamnam bawat verses. That's why tayo ay nagme-memorize. Amen po ba? So, everything na natututunan natin dito, or everything na nasa learning activities po natin, gusto po natin to work hand in hand with our disciplers. So, kung may tanong pa po, kung meron pong nahihirapan, o yung gusto nyo magpatulong, mag-share, paano ba to? Pwede po tayong magpatulong talaga sa ating discipler. Kung may mga questions pa po. So, we encourage everyone na magpatuloy po. And we're making available yung videos talaga kung hindi talaga kaya. Okay? So, huling option yun. But we strongly suggest and encourage you to come mismo sa classes.
Iba no? Iba pag nasa klase talaga. Pero pag hindi talaga kaya, pag may emergency, available po ang videos. Ang materials po ay hihingi lang po tayo kay Ate Bebot during the week po kung hihingi kayo. Or today, pwede pong humingi kay La Ellen or kay Jella. Kung weekends po, pwede namang humingi ng materials. So, we're making it available para lahat po ay maka-access. Lahat po ay, we want all of you to succeed. Okay? So, ang goal po natin, again, sa LID is makawin ng at least one. Alam ko, during the week, hindi lang isang yung na-sharean eh. Di ba? And, mag-commit siya to be a disciple talaga. Yung maaalagaan. Okay? Taasan na natin, Lord, gusto ko mag-encounter siya. Nasa sa inyo yan, no? Nasa sa inyo yan, no? So, habang nananalangin tayo sa Lord, He will confirm kung sila'y makakapag-encounter. Pero goal talaga natin, mag-grow talaga sila. No? Ma-follow up, maging leader din, matulungan talaga natin. Any questions po? Meron po bang tanong? May case ba? May case. Meron po ba? Question regarding consolidation? So, sino po, ang wala pong consolidation material, yung Life Start, available po yan kay Ate Bebot, so bibili lang po tayo. Or pwede naman tayong manghiram, no? Habang nasasanay ka, alam mo sa susunod, hindi mo na yan hahawakan actually. So, habang nasasanay, so gusto naman natin, Lord, I want to be excellent. Gusto ko talaga to. Aralin ko before, tama ba? Reviewin ko po before ako humarap sa Kanya. So, parang inire-review mo talaga bago ka talaga humarap. Siyempre, nagpe-prepare ka. You pray before you consolidate. Amen? We prepare before we consolidate. Through prayer talaga. Okay? Sige po, let's pray. Lord, we thank you, Father God, for this time. Salamat po, Panginoon, na in-emphasize niyo po kung gaano kahalaga. The Great Commission is not just about sharing the gospel and wala na, tapos na yun. Tapos na ang aming goal. Kung hindi, Panginoon, targetin talaga namin na yung aming siniran ay maaalagaan at matutulungan mag-grow at magiging the kind of leader you want them to be habang kami po ay inaalagaan din. Panginoon, salamat po dahil buhay sa buhay talaga, Panginoon. Salamat po na as we decide to step out in faith, kami mismo binabago mo. Kami mismo pinagpapala mo. As we share the gospel to others, kami mismo lalong nai-in-love sa inyo. As we consolidate others, kami mismo na-appreciate. Salamat, Panginoon, dahil may nagtiyaga sa amin. Salamat, Panginoon, may hindi sumuko sa amin. Lord, we want to pass on yung buhay na ganito sa iba, lalo na sa aming mahal sa buhay. Panginoon, as we pray dun sa mga taong shasharan po namin, Lord, punuin niyo po kami ng burden for them. Give us boldness, Lord God. Give us, Panginoon, yung tapang, yung lakas ng loob, yung pagmamahal, para hindi po sumuko sa taong ito. Panginoon, salamat po, because we know that as we decide to step out, kayo po, Panginoon, na nag-aangat sa amin. And Lord, we dream that one day kasama na rin namin sila, naglilingkod sa inyo at nagwiwin din ng iba. Salamat po. Kayo po ito. Gawa po ninyo ito sa aming buhay at hindi ka patapos. Lord, the best is yet to come for you. Lord, worth it lahat ng sacrifice, worth it lahat ng aming ibinibigay para sa kaluluwa, para umabot ng iba, para sa disciple na aming pinaglalaanan ng pagmamahal. Worth it po ito lahat. Kasi ito yung puso mo, ito yung gusto mo, ito yung plano mo, at dito po kami tanging mafulfill. We will not be fulfilled unless your vision is fulfilled. We want to continue to dream. Kasi sa inyo, Panginoon, tutuparin nyo ito. Tulungan nyo po kaming humakbang, maliliit na hakbang papunta po doon sa malaking plano mo. Salamat, Panginoon, kasama ka namin dito all the way, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. I just want to remind po, attendance po kung di pa kayo nakakasign, and yung inyo pong chapter 3 na kopya. Yan po. Kung hindi man po, kung nakaligtaan man po, dahil marami po kayo na po mismo mag-approach para hingiin po yung kopya ninyo. Okay? Huwag kayong pumayag na wala kayong kopya. Let's help our LID staff. Thank you po.